bigla hong nagbitiw, sa kanya hong tungkulin bilang special advisor po, ito pong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mga kabida, dyan po sa ICI. Itong Independent Commission for Infrastructure, Ito yung create po ng Pangulo na komisyon, mga kabida, para ho mag-imbestiga dito ho sa flood control project controversy, po, sa pamamagitan po ng Executive Order number 94, mga kabida. Nagulat na lang po tayo, ngayong umaga po, mga kabida, nang nakita po natin sa social media, ito pong resignation letter po, ni Magalong. Okay? At ang dahilan po dito, mga kabida, is yung kanyang unfit daw, dyan sa komisyon, because of the insinuation na siya po ay meron daw mga proyekto, ito pong mga diskaya sa kanya hong lugar, po, mga kabida. At aside from that, baka daw meron pong conflict of interest. Unang-una, siya po ay politiko Kasi ang naunang batayan kasi, mga kabida, sa pagpili doon ho sa magiging miyembro po ng ICI, kailangan po hindi politiko. Alam naman po yan ng Pangulo Okay? Na yung batayan po para magiging miyembro dyan sa ICI, kailangan hindi po politiko. Kaya nga nagtataka nga ako bakit inappoint pa itong si Magalong kung ayaw po nila ng politiko, mga kabida? Diba? Kaya nga marami hong lumabas na pagdududa po, mga kabida, na talagang ginawa ito, sinadya ito para mapahiya itong si Magalong, mga kabida. Okay? Nagtagumpay yung smear campaign, laban po sa kanya. Kasi kung tutuusin po, very much qualified, ito pong si Magalong, dyan po sa ICI. Kasi unang-una po, magaling na investigador. Dati hong chief po ng Criminal Investigation and Detection Group, Kumbaga, yan na po yung kanyang breakfast, lunch, at saka dinner, yung investigasyon po, mga kabida. So in terms of credibility and integrity, hindi ho matatawaran si Mayor Magalong po, mga kabida. Tsaka pangalawa, wala hong bahid corruption yan. Kailanman po, kahit na po nasa police force po yan, mga kabida. Walang issue yan. Okay, pangatlo po, siya yung isa po sa mga nag-expose dito ho sa karumal-dumal po na ginawa ng mga opisyal po ng gobyerno at mga politiko dito ho sa pera po ng taong bayan, mga kabida. Tapos yun, mayroong smear campaign against him. Keso, isa po sa mga imbestigahan din si Magalong because of the projects ng mga diskaya dyan sa kanyang syudad, mga kabida. Mga ganong klaseng issue po, kung tutuusin, wala naman pong problema yung proyekto ng mga diskaya dyan. Hindi naman po napabalita po, mga kabida, na ghost yun, o substandard yun, po. Okay? Yun yung problema. Porque diskaya, lahat na lang po. Okay? Kinukonsidera po, mga kabida, na anomalous. Diba? So yun, wala na po si Magalong dyan. Eto, babasahin ko lang po yung kanyang resignation letter. Actually, nakita ko po ito sa post po ni Teo Moreno, mga kabida. Po. Alright? Eto po, babasahin ko lang po. Naka-address po ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. 26 September 2025, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Malacanang Palace. Your Excellency, the Palace pronouncement concerning my designation, which ran contrary to the terms of my appointment, have undermined the role and mandate entrusted to me, combined with circumstances that already cast doubt on the independence of the Independent Commission for Infrastructure. It has become clear that my continued service is no longer tenable. Let it also be
stated that I have not neglected nor I will ever neglect my primary responsibility to the people of Baguio, whose welfare and interest remain at the core of my public service. I hereby tender my resignation from the Independent Commission for Infrastructure, effective immediately. Very truly yours, Benjamin B. Magalong, Public Servant. So yon, mga kabida, malinaw po yung kanyang sinabi po doon na meron pong conflict, alright, doon po sa kagustuhan po ng Malacanang, sa magiging miyembro po ng anong tawag po dito, ICI, siya po ay politiko. At malinaw po doon sa kanyang sinabi po na hindi naman po siya nagpabaya sa kanyang primary mandate bilang mayor po ng Baguio City po, mga kabida. Ginawan lang talaga ng issue. Sa totoo lang, yun. Ang purpose dito, ang goal is, kailangan mawala si Magalong dyan po sa ICI. Yun palang pag-appoint ni Pangulong Marcos sa kanya bilang miyembro po ng ICI. Ang dami na pong porsa po na ayaw po dito, mga kabida. Kaya nga kini-question po mga kabida yung kanyang appointment. At naalala ko po, isa po sa mga medyo merong reservation dito, ito pong si Congressman Ridon, mga kabida. Okay? Dahil sa kanyang pagiging vocal daw, mga kabida, laban po dito sa pangungurakot po sa flood control projects. Po? Okay? Ayun. Nagtagumpay yung mga puwersa po, mga kabida, na ayaw ho kay Magalong dyan po sa ICI po. Okay? At least, wala na pong tinik, mga kabida. Baka po natatakot po sila, na baka meron pong masagasaan po dyan in the course of their investigation. Alam naman po natin, na walang pinipili at walang sinasanto po itong si Magalong po, mga kabida, po. Yung palang intention po na siya po ay gawing head po dito sa independent body na ito, dami yung tumutol po Ito pa, pagiging special advisor po, Kaya nga ako nagtataka din doon sa Malacanang, doon sa kanilang pronouncement po kung nakita po nila na conflict of interest, bakit inappoint pa? Yun yung malinaw po doon na question, Kasi na-foresee na po yan nila Unang-una po, malinaw yung panuntunan po nila na kailangan hindi politiko. Bakit inappoint pa? Yun pa lang, doon. Wala na. Bagsak na po si Magalong doon, mga kabida. Okay, tapos merong lumabas na intriga na meron dang mga proyekto, ito pong mga diskaya doon sa Baguio City, isa din yun sa mga naka-contribute doon ho sa medyo alanganin na appointment ni Magalong, mga kabida. Ang tingin ko lang po dito, mga kabida, kung bakit po meron pong mga ganitong issues, ayaw talaga. Merong mga tao o puwersa ba, na ayaw ho kay Magalong na mananatili ho sa ICI, mga kabida. Malinaw po yun. Baka naman po, marami hong madadamay po, sakali hong in full blast na po itong investigasyon na ito at may mga tao po na masasangkot dito na ayaw ho nilang masangkot, mga kabida. Ganun po yun. Actually, maganda sana, mga kabida, yung entry po ni Magalong. Kasi at least meron pong impression na hindi ho magkakaroon po ng hocus-pocus yung investigation. Okay? At malinaw po na wala hong sinasanto po ito kasi andyan po si Magalong, mga kabida. Walang cover-up na mangyayari po. Maganda yung impression po, yung presence ni Magalong dyan sa ICI. Kaso lang po, wala na Nag-video na po Diba? Kahit siguro ako si Magalong yan yung gagawin ko May mga insinuations lumabas po, mga kabida, na questionably yung aking pagkakatalaga dyan because of being a politician. And then second, merong mga proyekto, yung mga isa sa mga contractors na questionable, mga kabida, sa kanyang lugar, po, di ba? Ikaw mismo, alanganin ka na talaga, Ano ba ito? Lokohan? Itinalaga ako dyan, tapos gagawan po ako ng issue po, ganyan, mga kabida? Parang ganun
Parang naglolokohan lang po talaga, ano. Kaya nga, buti na lang na yun yung naging desisyon po ni Magalong, mga kabida, no? Otherwise, baka malala pa yung magiging issue po dyan, ano, mga kabida, laban sa kanya dito. So, yun lang po, no? Para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong basa po dito? Opinion, ano? Dito ho sa pagbitiw po ni Mayor Magalong bilang special advisor, ano? Diyan po sa Independent Commission for Infrastructure po, mga kabida, no? Sa tingin nyo ba, magkakaroon po ito ng credibility ngayon, ano? Na wala na po si Magalong.